Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Raffian! Raffian nga pala para sa di pa kilala. What's up? What's good? What's poppin'? Nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yun, reaction video ulit para sa halos bagong laban din na nilabas ng Flip Top. Bago nyo panood dito, check nyo muna, make sure na napanood nyo na siya sa Flip Top Battle League na YouTube channel. Doon nyo muna siya panoodin. Tapos pagka pairamdam nyo, napanood nyo na maayos, tapos gusto nyo na lang ng mga insights o kung ano-ano mang mga pwedeng i-share. Madaming mga battle MCs na gumagawa din ng reaction video kagaya nito. Kaya pwede nyo ding supportan lahat ng mga MCs na may mga ganitong klase ng content. Pero yun, huwag na natin patagalin. Para sa episode 77 ng Rap Sid, panoorin natin ang laban ni Katana at ni Saint Ice. Para to sa isa buhay semis din. Kaya Well, Saint Ice. Yo, what the fuck? Yo! Ako pa pinauna. Akala niya siguro yun ay ticket sa finals. Ano yun? May underdog effect ka na, mas bulol ka pa, tapos meron kang recency bias. Palibasa, tong kalaban ko masyadong basic ang banat. Nakikita niyo naman sa sarili niyan, dibdib yung Katana X na kagad. Nakiusap pa siya sa akin. Dito daw siya pupwesto. Kala mo hindi isa buhay to. Tol, walang paki sa pwestuhan, basta bato yung sisira sa buhay mo. Tapos yung sapatos, tignan nyo yung kulay, bro. Ngayon pa lang nakaapak na sa hukay to. Yung unang dalawa ko nakalaban, mga mabisa naman tugis. Ngayon naman nabunot tong Katana na pinakamadungis, walang yaka Katana. Ikaw ay espadang nahasa sa paghanda ng shawarma. Ako yung Rocks, pero pag ito nagpawis may halong graba. Palaging black na sa damit kasi mukha siyang taong grasa. Napakabaho ng pagkatao, pangdato puti ang asim mo. Kaya wala nang bago pag nagawa ko madungisan standing mo. Kaso Makati daw to magsalita. Yung sa layering ng pagsusulat. Yung may mga tugma pa rin talaga sa gilid. Di lang siya basta-basta tao! Pangdato puti ang asim mo. Kaya wala nang bago pag nagawa ko madungisan standing mo. Kaso Makati daw to magsalita. Kasi may higad siya sa labi. At sa pag-angle daw magaling ka na parang hipo na babae. Makagago banatan mo, panay issue lang palagi. Ang battling ay patindihan mag-MCD ka na sa hip-hop na kabase. Kasi yung setup niya ay patindihan mag-MCD ka na sa hip-hop na kabase. Kasi yung setup niya pang homily, tas punchline biglang comedy. Di mapredict timang dento. Ang yung entry pang Ron Henley para mag-hit biglang liko. Kung ganyan lang icebreaker mo, matik na durug yan. Anong icebreaker? Tangin na nakalagpas na to sa hari ng sunugan. Kasi mababaw ang yung punches. Huwag kang makulit at overjoyed. Kita naman sinong most wanted at gusto nilang poster boy. Kaso kakaiba daw kanya stilo sa battle. Kaya yung glazing walang tigil. Bagsakan yan pistol at Harlem. Ngayon ang ending niyan ay Big L. Ang trip neto mang cancel. Cool. Ngayon ang ending niyan ay Big L. Ang trip neto mang cancel at Harlem L. Kaya yung glazing walang tigil. Bagsakan yan pistol at Harlem. Ngayon ang ending niyan ay Big L. Baka ano siya. Ang trip neto mang cancel. Culture ng kalaban. Sa judges, sa audience, todo yan guilt tripping. Pues yung branding ko, di mo mako-corner logo ng DVD. Hindi gagana. Corner logo ng DVD yung gumagalaw-galaw, di ba? Yung whack bars mong pang trap card. Diretso graveyard ang resulta.
Ngayon, opponent mo, kompletong mga pyesa pang Exodia. Ang dami na itong real talk na ginamit. Magic cards, yun, di ba nagsimula sa trap card. Diretso graveyard ang resulta. Tapos yun yung graveyard. Ngayon, opponent mo, kompletong mga pyesa pang Exodia. Diba? Ang dami na itong real talk na ginamit kay Carlito, tas naglanding sa Pipino, walang pambili ng dildo. Pipino, tapos bigla siya magiging seryoso. Ganto. Parang bunsong napadtripan, magpa-fantasy violence habang nabuhugas ng pinggan. Ibabaon ka nga sa lupa para sa luma na tipan, tas maglalanding lang sa prutas pang isa buhay ba ganyan? Walang maniniwala na kaya mo mangkatay. Walang skills to sa beef. Prutas, sa akin ang landing mo gulay. Mala Christopher Reeves. Pag tinamaan ka sa akin, magmumukha kang may sapi, awit ka. Kaya ka pala mahilig sa callback kasi ang style mo pabalik-balik na. Ako sumali lang naman ako dito para mag-aura farming. Ito wala ng growth kahit sa grow a garden. Ito wala ng growth kahit sa grow a garden. Nanatili sa iisang laro, lahat ng estilo dala ko. Hindi mo alam gaano kahirap magpatawa kapag mukha kang mabango. Kanyang hilig, mga silip, malat, chismis, yan ang gimmick niyang bano. Sa sobrang unpredictable, naging predictable na to. Galingan mo, Leo Martinez. Round 20, St. Ice. Goods naman siya yun. Dito parang mas lamang siya dun sa punto na gusto niyang patunayan yun. Yung estilo na ginagawa ni Katana yung nasilip niya na seryoso, tapos biglang babagsak sa jokes o sa comedy. Maganda naman yung silip niya na yun. Sa tingin ko lang din, bumibili pa siya kung baga may mas malakas pa doon. Pero pag yung sa magic card, yung sa Exodia, gano'n, gusto ko yun. Pero sa tingin ko, kung magiging malakas yung round 1 ni Katana, kaya niya basagin na rin yung round 1 ni St. Ice. Kaya panoorin natin yung round 1 naman ni Katana. Yo! Tangina na ito, round 1 pa lang, ang dami agad ng freestyle. Magaling na nga, oo na. Sinabi na nga, alam na namin. Kung naging Indiano ka lang, Ice, siguro tumbling ka ng tumbling. Pasikat ka, boy. Binabasag niya agad, kahit sa simpleng pambabasag lang. Kumbaga yung strength ni Katana ay ni St. Ice. Dinadaan niya lang sa pabiyong approach, pero alam mong nababasag. Kasi, di ba, magaling na mag-freestyle, alam na namin. Kasi ganun sinimulan ni St. Ice yung round niya, kahit hindi siya yung unang banat. May mga freestyle kagad siya dun sa damit, sa Katana na collab sa Black Manila, shoutout sa Black Manila. Yun. Tapos, parang ginagago lang siya ng Katana na, ano namin. Kaya, naging nakakatawa yung approach dun sa lakas dapat na sinishowcase ni St. Ice. Kaya, okay. Pasikat ka, boy. Tsaka ano sabi mo, Exodia? Ikaw? Yun talaga yung napili mong banta? Tama lang na Exodia, tangina ka, hati-hati ka mamaya. Shawarma? Solid yung Ayun nga, yung sa Exodia nga, binubuo pa siya, kumbaga, sa isang card, hiwayo lang yung parte, kamay, ulo, gano'n lang siya. Yung ganda din na liban niya. Yung Katana pinanghihiwa, ang ganda naman ng dinidiga. Angas na mga vendor ng shawarma sa inyo, mga ninja. Yo. Good shit.
Mga ninja. Ang galing na balik-titig ka agad yun na yun nga, sinasabi ko si ay sa madungis sa katalo sa shawarma na hasa. Tapos na balik niya din na nakakatawa pa rin ng ahas mga ninja. Shawarma, yung katana pinanghihiwa. Ang ganda naman ng dinidiga. Angas na mga vendor ng shawarma sa inyo, mga ninja. Yo. Di ba? Kumbaga, kaya niya din mag-freestyle, kaya niya din mag-rebat. Pero pinapakita niya na parte lang yun ng kung ano meron siya. Balita ko, di pa nagsisimula, talo na ako Ito na agad yung isa buhay champion in the making. Solid daw kasi yung gamay na elemento, pues ngayon ako magtatanggal ng bending. Nakapag-post na ba lahat? Nang nakatag siya? Tapos may hashtag manifesting, pues parang ni-raid na espakol. Wala kayong aasahang happy ending sa buhay, guys! Yung sinasabi ni Saint Ice, yun, hindi kasi seryoso na eh. Kumbaga, yung pakiramdam mo, yung feeling na yung ending niya magiging sobrang lakas kasi kung paano niya sinisit yung 4 bars, tapos pagdating sa dulo, parang nirelate na yung spot na nakakasabi. Hindi mo ba aawatin to? Tangina, di lang ako Madami na kaming nagdudusa. Kung humakot ba naman ng fans, kala mo wala siyang ibang kapatid sa ultura. Oo na, magaling na yung freestyle mo nun, alam ko. Oo na, ikaw yung lamang. Pero wag mo naman kunin lahat. Natirang fan sa akin, boss, 5 piraso na lang. San ba magaling to? Mag-flex. Paranaque lang ang back-to-back sa battle rap. Alala mo yun? Kung proud ka lang, wala naman sana dong kaso. Pero iba yung flex sa battle. Nakala mo may ambag ka dun sa achievement ng tao. Porket kalugar mo, flex mo na din. Feel mo din, ganun ka, gago. Si Villar nga taga Las Piñas. Nagkalupa ba ako? Tanga ka. Yung isa sa tingin ko na magaling talaga si Katana. Kung paano siya humahanap ng butas na gagamitin. Diba, kumbaga, ang hirap sa akin kasi, ang hirap na nun Kaya ayun yung isa sa gusto ko din talagang matutunan yung kung paano kasi silip nung ganun maganda. Kung paano isang angulo na sa malayong, pag hindi mo siya nabanggit sa battle, parang wala lang siya. Pero, pag binanggit mo siya sa battle, tapos nalaro mo siya ng maayos, maganda din pwede ka lalabasan. Yun yung bilib ako dito kay Katana. Jonas, siya daw yung 2024 lumagari. Naka 9 battles kasi gusto ata ng medal. Naka 9 din naman ako last year, di ko sinisigaw. Ba't ba yung sayaw gusto mo special? Ba't panay ka flex? Kasi pag padami yan, kala mo hindi ka matatalo. Paano yan? Same tayong 9 battles. Ano, sa 9 battles, padamihan ng panalo. 5'4 ang puta, ano yun, height natin? Kala mo talagang galing Dito nga, di talino yung rason, ba't ka nagpapanalo? Tingin ko talaga, madali ka lang minahal ng tao kasi pogi ka, lahat ng gawin mo bagay sa'yo. Second sight, laban kay Jonas. Sakto lang mga bars. May reaction pa din kada bato. Pero nung si Manda, nag-wordplay kay Bantang, natawa kayo. Sana all mistiso, bet ng Pilipino. Malaambo yung dating, nag-i-English pa, putang ina, malugod ka talagang tatanggapin. Ilang battle ka palang nagpi-freestyle pero mga tao, agad grabe shit, ang galing. Batang rebelde, dekada na yung ginagawa, kaso maitim ayun, underrated pa din. Diba? Ganun punto lang, kumbaga, nakakuha siya ng reaction, ng puntos kagad, di ba? Kung paano niya lang napanawak yung angulo. Mga bagay na ayaw ng fans, pag ikaw gumawa, malimit na papalampas. Ayaw nyo ng line map, madami siya nun, di nyo lang pansin yun madalas. Delivery, anak ng napush mo pa yon. Alam mo kung gaano kakalakas? Combination na yun ng line mac at tunog motos, hindi ka pa din nabash. Putang inang pogi mo.
Ikaw na lang yung nagwa-wordplay ng sick at galing na nasasabihan pa ding technicals yung asset. In fairness, konti pa lang kayong nakaisip nun, mga wala pa kayong 100. Tas lagi kang may tigas ng mukha, nasabihan kalaban, walang pine-present na bago. Kung mag-wordplay ka ng sasabunin ko to ng bars, kala ko nasa 2012 pa ako. May nag-message sa akin, idol niya daw ako. Pero Saint Ice daw talaga yung lamang sa akin ngayon. Sakit, pero... Sakit, pero gets ko. Oo naman. Gets ko naman kung bakit ganon. Ang mahalaga, nag-enjoy naman lahat sa last battle niya, di ba? Ayos na yon. Sapat na sa akin, basta masaya lang kayong lahat, kahit di na ako yung rason. Ulol, past is past, tang ina mo. Ngayon mo subukan yung pwersa. Bilang kita ibabaon, tang ina mo, magbubutas tayo ng planeta. Halimaw lumabas na ng selda. Nagkalas na ng mga kadena. Mahina nung universikulo, ngayon mula saan yung buwelta. Bravers daw magkakampyon. Lahat biglang naging madasalin. Sige, inaangat na yung pangalan mo. Sige, daan nyo sa panalangin. Oo, magpaangat ka lang santo. Pero dapat mo lang alalahanin na kahit anong taas ng angat mo, komportable si Hades sa ilalim. 1-0! Yeah. Laban. Solid. Round 1 ni Katana. Yun, bilid talaga ako sa kung paano siya maghanap ng punto, ng angulo na sisilipin. Kasi pakiramdam mo kada siya may laban, laging fresh yung mga angles na binabato niya sa kalaban niya. Yun, diba yung sa pogi na angle. Tapos si Saint Ice naman sa round 1 parang pangit. Kumbaga, ayun, kontrahan sila. Pero kung sino yung mas nakapaglaro ng maayos, tingin ko na gawain na Katana, lupit niya kung paano niya napalawak yun. Tapos, yun, kahit sa tingin ko na silip ni Saint Ice yung diskarte na ginagawa ni Katana na seryoso tapos biglang babagsak sa nakakatawa. Sa tingin ko, hindi pa rin siya naging sapat para maging effective pa rin yung style na ni Katana. Kasi ginawa niya naman dito pero bumenta pa rin. So, ibig sabihin, hindi pa ganun katibay yung punto na ginawa din ni Saint Ice para mas tumatak, mas maging epektibo sana bilang pambasag dun sa style ni Katana. Kaya, solid yung round nila parehas. Tapos, yun dun pananapos na parte ng round ng Katana. Ang ganda na nung aggression niya. Tapos yun, kumbaga inaantay mo kung babagsak pa rin ba sa comedy o itutuloy niya. Tapos pag tinuloy niya, maganda pa rin yung nakakalabas. Kaya solid. Panoodin naman natin yung round 2 ni Saint Ice. Yeah. At yun, gusto ko tayo din pala yung mga merch ng mga MCs yan. Yung suot ni Saint Ice, sarili niyang merch. So, yung suot ni Katana, collab niya naman yan with Black Manila. Kaya, supportahan niyo din yun. Supportahan niyo lahat ng mga hassle ng mga MCs, mga music nila, at kung ano ang ginagawa nila. Kasi malaking tulong yan sa mga hassle. Kaya, yun, suporta lang. Alam niyo ba sa 6 na battle niya sa flip top, 2 beses lang siya nag-rebat. At dun pa lang panis na. Nakita niyo, Gina G siya ngayon, sumusunod lang sa meta na ako nagdikta. Tangina, tapos magka-height daw kami, sabi na itong weak shit rapper. Tangina, ako lang yung 5'4", kasi ikaw 6 feet under. Kasi taga Las Piñas daw siya. Palagi niyang dinidiin. Sabi ni Villar, may lupa ka daw kung sa kita mamaya ililibing. Tayo na tol, kala ko pa naman pag buwelta Malabatas versus Sayad. At yun, ang ganda din nung yun, yung gulo din na si ni Katana doon. So, di ba ganyan na
yung sa kung paano niya nalaro yung sa Parañaque, yung back to back si Batas, tapos kumbaga sinasabi katahan na piniflex walang ambag, tapos siya nga daw, tsaka si familiar type shit, maganda din yun. Lalo di ba yung last battle ko, Absolute Cinema, pang full-length movie? Yung unang round ko, main event sa Metro 10? Aba putik lugi. Mula superstar, champion, ngayon, si Super Rookie. Naniyabang kay Terding 2 beses siya nag-champion bago mag-pandemic. E di sana sila Kairam Beatroom Slakwan yung kabatch mo kung yung pag-champion mo may merit. So pinanood ko yung bid. Nung piniplex niya na highlight, hindi kita malilimutan yung venue bukid tas nasa tent na panglamay, patay! Yung pangalawang yan championship, patay yung crowd. Kasi nasa sementeryo sa probinsya. Sabi ni... Yung pangalawang championship, patay yung crowd. Kasi nasa sementeryo sa probinsya. Sabi ni One Lie Ace, mag-ingay! Sabi nung crowd, pahingi po ng hustisya. Puta, uling hantungan lang pala yung piniplex mo na finals. Pati panay baguhan ng mga dead kid lang kanyang nadedo na rival. Kaya tong manok nyo ay weak shit, tila nababad sa taal. Kasi kung talagang big fish, matagal ka nang nasagap sa radar. Madalas yan magyabang na mahigit 10 taon na siya, nag-rap at bumabattle. Matagal mo nang sinasabi na matagal ka ng hubog. Bakit lumutang lang yan tunog mo nung lahat na magkatunog? Nagpapanggap na newbie para sa mata ng fans, di siya dehado. Mala 40-year-old virgin pala hangad neto ni Gago. Bilang MC, mga music na wak as fuck lang ginawa mo, tang ina ka, hindi ka rookie, ikay ampaw na veterano. Ganto siya mag-angas sa mga bago. Ilan na ba kanta mo? Sa akin, 30. Nawak lahat, punyemas! Mas mabaho pa yung tracks mo sa swelas, nakakaapak lang ng etchas. Kaya yung kanta niyang pinakamabenta, 400 views legit. Yung title, Ginataang Labong. Sarap. Mas may chance pa yung gulay niya mag-hit kung kinarga na sa bong. Tol, yung music ko noong 2016, katunog pa din ng mga bago na ginagawa ngayon. Yung mga luma kong music vid, halos 100k views partida na pirata lahat yon. Kaya kung hindi ka lang wak, nakilala ka din, chong. Tas binabati ko si Carlito, kesyo win-loss niya bagsak. Palibasa, ikaw yung manika na minaninya sa saksak. Gusto mag-lead dito sa liga, ni wala nga original na linyang tumatak. Tangina, buti pa nga si Terdy, tol, inipon niya lahat. Kaya lang mismo galing memes yung mga dismong nahita. Habang mas bukod tangi pa tong stilo ko dun sa stick o sa gitna. Nanginginig to kay Sub-Zero kasi yung mga freeze ko pang giba. Gumagawa na ako nakasaysayan. Ikaw history ka na! Mula Quantum, B-Side, TIU, Metro 10, lahat na ira ng flip-top nakikipagsabayan na sa stage. Sa sobrang legit, ultimo si Anigmang atheist, grabe paniniwala yan sa saint. Ang punto ko, nagtatago ka sa salitang rookie pagkat di magampanan yung hype na natamo. Habang nung ako'y rookie, di ako mabata ng mga veterano kahit bata pa ako. Napagkakamala na pre-med, sa sobrang advance na ng laro, mala pelikula na looper kahit tayo'y mag-time travel, mapa Saint Ice Mano. Ice Rocks, ako papatay sa'yo! Mas mabuti pang kunin ang lubid at puluputin hanggang magkulay ube ka na kaysa tanggapin tong mga sapak ko hanggang yung pupil mo pang uchihan na. Panay nyo bibinubuling ang bulbulin, makasurwin lang siya. Ngayon ako nakatapat mo! Sobrang rookie mo nga. That's a good one, bro. Yun, kumbaga yung ginawa ni Saint Ice, isa siyang malaking sugal na hindi mo sigurado kung sapat ba yung pwede mo makuha pabalik para manalo ka sa round na yun. Kumbaga, sa akin, siya yung round na yun, yung pwedeng tumatak sa'yo kahit tapos na yung laban o kahit decided na regardless kung sino yung manalo o matalo. Sa akin kung paano lang
na binuo ni Saint Ice yung pagkakasunod-sunod nung round 2 niya. Ayun, ganda kasi kumbaga nagbanggitan sila ng mga kasaysayan sa isa't isa na yung punto ni Saint Ice na nagtatago si Katahan dun sa likod ng super rookie na alias parang gano'n. Tapos sobrang tagal na pala sa eksena na nagtatago lang siya doon para sabihin na sobrang galing kasi bago, parang gano'n. Tapos kung paano sinilip ni Saint Ice na pinanindigan niya yung kung sino siya simula ng Ice Rock sa Saint Ice. So yung ginawa niya dito yung parang angas na dating kinakaisa natin, di ba? Kasi idol natin sila Lumid tsaka sila Abra, tapos bata pa tayo. Tapos takina, kupal nito ni Ice Rock. Tapos pagka tanda mo, ma-realize mo na lumaban siya, pumalag siya dun sa idol mo, sa idol niya. Lipit din doon. Tapos yun, hindi din na nga. Tapos, ang galing din nung sa ender niya na yun, sinubok niya kung sino si Katahan, tapos pinakita niya wala akong hindi ko kailangan magtago sa likod ng super rookie na alias Pilas. Nung sinubok kita, kaya naman nakatagal super rookie ka nga. Then, mahina ako, hindi ko pasapat. Yun, ang angas nun para sa akin. Solid yung round 2 ni Saint Ice. Tapos yung yun sa Stigo, di ba? Hindi naman parang mas kakaiba pa ako kaysa dun sa nasa gitna ng Stigo. Solid yun. Yun, round 2 maganda. Kumbaga, nandun lang siya sa more on pagkakatahe. Para sa akin lang, hindi siya masyado madami sa punch, pero kung papahinggan mo yung laman, tapos kung paano niya binalak na yung ender maging ganun kalakas, pwede sana mas maging malakas pa yung balik nun, pero okay yun, maganda para sa akin yung kung paano niya ginawa. Magiging problema lang dito is kung sapat ba siya para sa tournament na ganito. Kaya pahinga natin yung round 2 naman Katahan. Yo. Tangina nito, boss, pwede ba yun ng babangga? Okay lang naman sana kasi yung galawan ng kadiri. Pagbanggaan lang, huwag ka manghawak ng titi. Gagawin. Madami kanina, nalimutan ko na eh. Pero tangina yung music video ni Yayabang pa. Tangina mo, may napanood nga ako music video mo eh. Di ko maintindihan kung anong gustong ma-achieve o maabot. Geng-geng sila, tas may makakasama siyang hanggang dito lang yung short. Tanginang yan. Ang cute na mga putang ina. Sa subdivision pa sinut. Geng-geng kayo ng geng-geng. Ang gaganda ng mga bahay sa likod. Gusto mo maangas? Sama sa akin. Ako bahala sa be. Maangas talaga yung lugar. Makikita mo yung mga bata madumi. Tsaka may kanal. Biglang may lalabas daga. Ganto kalaki. Yo. Confirm ko lang ha. Napanood na naman ng lahat yung binugbog siya, di ba? Solid na. 6 seconds lang pero ang sarap sa damdamin. Pagtapos ng laban, nakatulala na lang siya sa malayo. Kala mo nag-iisip ng malalim. Hindi mo man lang nasuntok kahit isa lang. Tanginang epic mo talaga. Kung di mo masuntok, sana man lang kahit ginetly mo sa mata. Isang malakas na suntok sa ulo ang saan niya nag-welcome. Kahit di ka na binigyan ng job, sobrang solid. Masasabi ko pa ding job well done. Nung nagsimula na ang sakuna, ayun, siya ay tuluyang nahiga na. Yung kalaban niya nag-ala Chris Brown, no? Puta, ginawa siyang si Rihanna. Kaya nag-jiu-jitsu na lang. Suggestion.
ba't di ka na lang kaya mag-tennis? Ang napili mo pa talagang sport, BJJ. May naamoy na agad ako na X. Mga agresibong nagyayakapan sa sahig. Kala mo may... Mga agresibong nagyayakapan sa sahig. Kala mo may something sila na fetish. Minsan ayaw nyo pa tumigil. Nagkakadikita na kayo ng ethics. Ba't naman ganon, Jason? Yung pamilya mo ba alam to? Pumapayag kang yung titi mo sa titi ng tropa mo na ganto? At least daw medyo safe. Wala nang suntok. Wala nang maiipon na pasa. Pagtayo nila, ni walang pawis, panay banda dito yung basa. Nakita mo ba Kuya Ibs? Dito yung basa Kuya Ibs. Oh. Tas panay dito ang banta. Pag inaperkat ko to, taas paa. Pag inaperkat ko to, diretso ulap. Tangina kailan mo kaya matatanto? Na hindi ka nakakatakot, nakakabingi ka, pero wag ka naman sana magtampo. Love kita, pero minsan gusto kitang steel batin sa paa. Nang mabawasan niyang angas mo. Tignan natin kung mambanta ka pa ng uppercut pag nalakad ka na ng ganto. Promise. Kaya untupiin yung damit mo habang suot mo pa. Talaga? Ganon kakabangis. Kaya itang saksakin basta walang sumbungan sa pulis. Alam mo kung kailan ako ba sakaling maniwala na talagang may ibubuga to? Sabihin mo lahat ng mga yan dun sa bumugbog sa'yo. Shit, Wag sa amin, di naman kami yung gumanto-ganto sa'yo, di ba? Kalaban mo kami sa battle rap. Nalilito ata tong putang inan to. Kung marunong ka mang uppercut, gawin mo doon. Wag mo i-bars dito sa harap ko. Doon, pag nabugbog ka ulit, sa kanila, ito namang flip top dadahilan mo. Ano naman, kung bugbog, kaya mo naman mag-freestyle sa bagyo. Tingin mo, mas matigas ka sa amin dahil dyan? Hindi kaya sa ibang bagay ka lang yamado? Hindi kaya afford lang ng pera at oras mo, kaya nagagawa mo ng walang kaso? Naisip ko nga din magganyan eh. Habang na-duty, naisip ko isama sa mga plano. Pero overtime na lang, pandagdag pang gastos, kesa maganyan, babayad pa ako. Nahigits mo ba ako? Nung huli kang nabugbog, inawat ng referee yung panalo. Nung huli akong nabugbog, nabawian ko na, di ako nakakalimot ng atraso. Pag kayo nakakatama ng suntok, palakpakan pa ng masigabo yung mga tao. Ako nung huli ako nanuntok, puta, tanggal pa ako sa trabaho. Nahigits mo ba ako? Pati yung pinipinta ko na sa yung senaryo, lahat tayo kayang manakit at masaktan, magkaiba lang tayo ng estado. Wag mo akong yayabangan ng baril porkit ikaw lang yung lisensyado. Tatagos pa din naman yung bala ko kahit hindi to rehistrado. Gets mo na ba ako? Gets mo na ba ako? Hindi ko hinuhusgahan yung buo niyang pagkatao. Pwede mong ipagmalaki sa ilan na may mga dugo ka sa kamao. Pero di mo yan pwedeng paamoy sa pating, mapuputulan ka ng braso. Binabalanse lang kita nang di ka mahulog sa bangka mo. Yeah, damn, savage, bro. Tayo na, sabi ko nung nirato ni Saint Ice ko pwede dito matatak pagkataas ng laban, pero kumbaga, lupit din yung round ni Katani. Nagsimula lang siya dun sa yung sa laban ni Saint Ice na 6 seconds. Kumbaga, hindi lang siya tapos nung bandang gitnaan ng round niya, bumalik pa rin doon para sabihin lahat ng iyayabang dito na gagawin mo sa kalaban mo, gawin mo dun sa bumubog sa'yo. Ang ganda na nung kung paano niya na-set. Diba? Kumbaga, kung di niya binanggit sa umpisa yung laban ni Saint Ice, hindi niya, kumbaga, hindi swabe yung dating pagka binana niya lang nagawin mo sa bumubog sa yung mga sinasabi dito. Kumbaga, yun, isang angulo na ginamit tayo sa kay Saint Ice, pero kung paano binago ni Katana yun, sobrang ganda. Tapos, pagkatapos niya sabihin na pakita mo yan sa bumubog sa'yo na nakonekta niya din sa sariling buhay na kung nagagawa mo yan kasi may oras ka, may pera ka, tapos ako plano na lang sa gawin kasi
nagtatrabaho, nasa duty. Kumbaga, ano din siya eh, real life scenario din siya na, oo nga, nakakaya yan. Kumbaga, ang dami natin gustong gawin sa buhay pero nakakulong tayo dun sa sistema o sa pag-iisip na kailangan talaga natin magtrabaho. Kaya yun. Kaya sinasabi sa inyo, supportahan nyo yung mga hassle, yung mga ginagawa ng mga MCs para dumating din yung araw na di na nila kailangan magtrabaho para mas makapag-focus talaga sila sa craft nila, ganun, supportahan nyo kami kasi yun, gusto din talaga namin mag-focus ng mas doon sa singing, sa art, pero minsan na pipigilan ka din talaga nung trabaho. Ayan, supportahan nyo, solid yung round 2 ni Katana. Ang ganda ng round 2 nila parehas. Sobrang lakas, kaya pakinggan natin yung round 3 naman ni Shane. Wala daw tawagan ng pulis. Akala niya banat niya ay hard. Hindi ba siya yung palagi nagtatawag ng guard? Tapos, bawal daw ako mangbanta dito. Kasi yun, lakas din yung sa rehistrado. Yung sa estado nga, kumbaga sinasabi niya na dahil siguro may pera kaya yung mga magaling mo lisensyado. Pero tatapos pag din naman yung bahala kahit dito rehistrado. Lapit lang din naman simpleng mga kumbaga ay yung pamilyar na tayo pero ang bigat pa rin nung dating pag nung nabuo na siya. Yun, solid talaga. Parang weak naman ang lait mo. Huwag daw dalhin yung bugbugan sa flip top. Ba't ganun yung angle mo? Tapos kanina, tangina 2 round na nga binabanggit. Pakul, dikitan ng tite, tamaan ng tite. May gusto ka ba i-amin? Tapos yung ender niya no round 1, sanay daw si Hades sa ilalim. Yeah! Kakantikin kita dito, putangin na mo! Ano talaga eh, nabalik niya pa eh. Pause, bro. Pause. Alam daw yun ng pamilya ko? Well, siguro, pero alam yun ng yung jowa. Yung music video daw namin sa Subdivision, oo, gago kami pinakatigasin na hoa, bitch. Yo, balakpakan naman natin mga kapwa semi-finalist. Real shit lang. Kasi, tangina, diba solid? Putang ina yung 3! Nung interview, mala Spider-Man meme. Nagtuturuan. Walang gusto sa akin mga hamon. Pero sa bagay, di mo talaga gugustuhin ako makalaban kung ang pangarap mag-champion. Paano kasi? Yung isa sumasayaw. Ito kumakanta. Yung isa, live streamer. Ang lulupit ng talent nyo. Ako kasi kumpletong battle MC lang nakukunin tong title ko. May dala-dala ko na bagyo. Madudurog yung hangarin nyo. Tulad nung last mo na laban, nung nawala yung fans mo sa likod, di ba ubos din yung hangin mo? Nung kami inabot ng bagyo, Battle of the Night ang resulta. Nung sila inabot ng bagyo, yung tao tulog sa laban parang ice di mayu. Basta yung hype di nakuha. Pinanood niya pa rin. Kumbaga, ang galing na mga napapanood ko dito sa mga narag, kumbaga, mirror type shit, no? Black Mirror. Resulta. Nung sila inabot ng bagyo, yung tao tulog sa laban parang ice di mayu. Basta yung hype di nakuha. Tangina, masyado kayo natatawa dun ah. Masyado kayo na laugh trip. Huwag niyong intayin ako'y mapikon at magalit. Baka di ako makapagpigil at masapak ko si Blacksmith. Tanging nakakuha ng reaksyon ay yung call out niya sa akin. Ngayon, hindi niya natin nila yung easy act, dami yung kaso. Yung nangyari nga ang laban nila ni Dos Portos dati, sa pakikita-ari, parang binarat ni Saint Ice na gano'n dati. yung nagtatawag ng santo, tuturuan ng leksyon, nakaluhod mananalangin. Buong battle nga, di na siya nagkukupal, nakayuko na lang na
Nauutal na nga rin. Hindi pa nga ako yung kalaban niya, nauuga na sa akin! Ayan kasi, palaging ginagawang joke na siya si Jesus. Siya ang Diyos, ang Messiah. Ayun ang karma mo, instant. Kundi nga dahil kay Emzite, nagarap ka pa rin sa libingan ng sumalba sa'yo, Christian. Kaya para dito sa bata ni Eveready, yung amo ko parang battery. Hindi na uubusan to sa laban Malarambo to o Cardo D. Iba-blast tong panay blasphemy hanggang maharap ko sa demonyo gamit metal parang battery. Papatulugin ko tong blasphemous na ship sapagkat bullshit dalang vision. Diretso REM pag-hit sa kanyang losing may religion, katana. Patulugin ko tong blasphemous na ship sapagkat bullshit dalang vision. Diretso REM pag-hit sa kanyang losing may religion, katana. Hindi ko na kung yun ba yung sa panaginip, yung REM, kala mo lucid na narinig ko dito siya lucid nga ba? Diretso REM pag-hit sa kanyang losing may religion, katana. Parang lucid may Diretso REM pag-hit sa kanyang losing may religion, katana. nakakanta siya. Naitapat ka ng tadhana sa yamado sa pukpukan. Nang tumalas sa pagkatalo, mas madami kang matutunan. Panay protekta siya sa record, kaya ang mga last niya na laban lackluster. Sa sabayan na sapakan ayaw mag-effort, kaya nakaasa lang sa angle. Gusto ko lumakas mga kapwa kong rapper, para mas malakas mga mabatter. Kasi bumalik ako sa battle rap, para ibalik yung rap sa rap battle. Ikaw panay nonsense ka na angle. Malalich King, Iron Chris Kill, kada nakokolek kong soul. Ngayon may apoy ni Zaki, kulit ni Jonas na nadagdag sa moveset ko. Mabagsakan man ng kidlat yang weather, I control it bro. Malaartas, ibabaon ko tong spada bago kunin aking frozen throne. Imposible maging pangit ang pinali pag may saint. Literal na hinuhulog na ng langit ang inaasam kong rain. Hindi lang nagpalit pangalan, nabago na ang laro. At ang gutom ko, mas lalala lang sa pangkampyonatong anyo. Ang buhay weather lang at ang aahon ako. Kaya umaraw man o umulan, panahon ko na to! Yung skills, hindi nag-grow up at ang bunga, pinakaunang yang loss. Pinakamahirap na dinaanan dis isa buhay mga humarang sinunog lapnos. Natuloy ang underdog ng turna at isinuka ng odds. Pues walang makakatumba sa isinulat ng Diyos. Yun, ang Trinity Ice, goods pa rin siya, kumbaga, sa simula pa lang yung sa blast ng blast, yung sa blasphemy, lapit nun. Tapos yung kung paano niya nauwi doon na kaya pala nagganito si Katana, parang tinadhana sila maglaban kasi nga siya naman parang sugo siya, parang pinadala siya ng Diyos, yun yung sinasabi niya dahil doon sa bahal niya, Izaki yun. Solid din yun. Pero kung para sa akin, parehas mabigat yung round 2 at round 3 niya, pero parang mas na-tripan ko lang yung round 2. Siguro kasi may mga references na ako na hindi ko na nakuha, pero para sa akin yung mga yun. Kumbaga, kung na-gets nyo yun, kung may mga sa tingin nyo hindi ako na-gets kasi hindi ko na-reactan ng maayos o katulad ng reaction na hinahanap nyo, comment nyo lang kung ano yung para at least na natututo din ako at natututo din yung mga nanonood sa atin pag nagbasa sila sa comment section. Kaya yun, pakinggan naman natin yung round 3 ni Katana. Yes, di umulan. Ganun lang. Kumbaga, yun, yung binala ni Saint Ice yung ulan doon sa round 3 niya, tapos ganun lang, binasag lang na ganun ni Katana. Kumbaga, kahit wala siyang rhyme, pero yung dating niya para naman din siya may battle, napasok din doon sa karakter na meron si Katana. Sakto lang yung third, di umulan.
Nag-iisip ako ng rebat kanina eh, pero tangina, wala akong masyadong mabato. Yung round ko tungkol na sa'yo, pati yung round mo tungkol sa'yo, panay selfie bars. Yo. Para sa mga bagong fan, baka di nyo napanood, ganito si Ice nung laban niya kay Apex. Panoodin nyo siya to. Tangina nyo, mga support! Mga fans nyo, bobo! Bansot! Bading! Tangina nyo, mga squatter! Lahat kayo, mga squatting! Kaya yung good boy image mo ngayon, hindi ko sure kung dapat naming tanggapin. Tahimik na kami dito eh. Pag nag-relapse ka, pwede mo ulit sa amin yung gawin. Putang ina, paano pag bigla ang mag-amnesia? Makalimutan mo lahat ng ginawa mong pagbabago. Eh di kawawa na naman lahat, aawayin mo na naman yung mga tao. 1.8 yung ticket to, gumastos ba kayo para tawaging squatting? Bastusin yung pagkatao, pumunta dito to have a good time, tapos ganun mo itatrato. Tapos ngayon, sa kanila ka na nakadepende. Tsaka ay God, sinasabayan daw siya. Pero sinasabayan ka nga ba talaga ng Diyos o ikaw yung sumasabay sa Kanya? Laban mo ay Saki, di ako natakot sa sulat. Tangina, kaya ko yan. Natakot lang ako last week kasi sa amin walang tigil. Tangina, lakas ng ulan. Paano ba naman? Unang battle, sinalban ng bote. Hindi ng mga baon niyang katha. Sumunod na laban, bagyo naman. Nabigla sa ating sumalanta. Hindi to si Ice Rocks. Hindi din Saint Ice, kalaban kong binabangga. Ban, malapit ka na magkampyon nang hindi sinasadya. Ang lala nang nangyari kay Saki no? 3 rounds yung bit-bit na pyesa pandigmaan at sa isang bagsak lang ng ulan, burado lahat ng pinaghirapan. 3rd round mo, freestyle lang daw yung malakas. Ako di ko sasabihin, dapat talo sa laban. Eh kung sapat na yun sa ilan, sino ba ako para magdikta ng pamantayan? Yung mga freestyle sa gitna ng rounds, pasensya na kung madalas, hindi ko kayo mapakitaan. Kasi ang masira yung daloy ng pyesa ko, yun ay aking iniiwasan. Ikaw kaya mo kami napasikatan at magsingit-singit ng biglaan. Pero hindi nga naman perfecto yung material mo, bakit mo iingatan? Kung sa akin, di ba? Yun, isang simpleng, hindi siya simple, kumbaga, pwede mong isipin. Simple siya in a way na nakikita natin, kumbaga nakikita mo na, pero sa kanya, nung binanggit niya, kumbaga ibig sabihin, alam mo na eh, pero siya yung unang nagbanggit, kaya mas may bigat kasi sang-ayon ka na dun sa punto, sa angulo nung nilalatag niya. Ang galing kasi, yun, tangina, angles basag ka na kung paano gamitin yung angulo, mga angulo na nabawasan ng angulo yung buong sulat mo. Sobrang solid na, tangina, kung paano nilatag yung punto. Tapos, yun, pusa na lalabas yung mga puntos na kaya, tangina, nalapit. Kung sa akin magpabagyo man yung Diyos nang lumamang ako sa laban, ang tanging sagot ko, Pacquiao boss, hindi kita kailangan. Kung ano man parusa sa pagpatay sa'yo, mag-isa kong pagbabayaran. Ako lang paon nyo sa cross, walang ibang magtutubos sa kasalanan. Ako pipili ng talem. Ako din pipili ng sangkalan. Di ko kailangan si Enigma magturo ng gagamiting kasangkapan. Hindi to yung freestyle sa gitna galing langit na pantsambahan. To yung aabot ang dulo ng walang kahit isang sandalan. Panalo hanap mo kaya dito nagsuot. Naliligaw ka at magbaliktad ng suot. Uuwi ako Las Piñas, bitbit ulo mo. Uuwi kang Paranaque, bitbit luha at lungkot. Uuwi ako Las Piñas, bitbit ulo mong pugot. Mula binata, kalsada, madami na agad ang kinahon hanggang mag-pandemic. Mag-motus, pinatunayang kaya pa ding mambaon ngayon sa flip-top. 6-0, lapa ding naaadagit hanggang sa ngayon. Sinasalba ka lang ng bagyo, malakas ako sa kahit anong panahon. Yeah. Round 3, kumbaga, kung titignan mo, mas malakas yung round 3 ni Katana. Kasi siguro para sa akin,
kung may round trip si St. Ives, pwede pa siya makaisip na lumarabat na pasok pa doon. Pero dahil wala nang bagay na yung pinakang chance na meron si Katana para sumunod-sunod na nakapunto o nakabase dun sa freestyle ability ni St. Ives. Kumbaga, yung freestyle, yun yung nag-angat din talaga ay kay St. Ives. Pero para dito sa laban na to, kumbaga ayun naman yung nagamit na armas sa kanya para sirain siya o para patayin siya. Lapit noon kasi, yun, di ba kung hindi nagsunod-sunod yung panalo ni St. Ives na nakabase sa freestyle, siguro hindi siya magiging ganun ka-effective kasi walang sense, di ba? Pero dahil doon sa kung paano nasilip ni Katana, ako mag-isa lang ako ako lang yung tumulong sa sarili ko, kumbaga wala yung mga ulan, wala yung mga bote na ganyan kasi ayaw masira yung pyesa ko, ang gaganda na nun, ang lupit nun. Tapos, yun, ang ganda, mga punto lang na hindi Katana, sobrang makakaisip ka na, oo nga, anong lupit yung isang bagay na, yung isang talento na kailangan sa tingin ko, kailangan din talaga ng body kung paano siya isiset, kaya ang galing mo sobrang nakakabilib talaga yun. Isang magandang laban, solid, alam niyo na yan. Matik, panoorin nyo sa Flip Top YouTube channel at marami pa din bagong upload. Alam mo, sa kasagsagan na ito, uploaded din yung laban ni MZ at ni MP3 na isa din magandang laban ng Buwelta. Ito kasi ang Ice vs Katana, ngayon ko lang din siya napanood, hindi ko na ito napanood na live. Pero yun, ang ganda ng laban niya. Baga sa akin lang, yun nga, yung lakas na nag-gain ni St. Ives dun sa rebuttal, sa freestyle. Kumbaga yung parang angulo na naka-apekto sa kanya, nakapagbigay sa kanya din ng mas malaking damage. Kasi yun, alam ko panalo si Katana dito, kaya gano'n yung sinasabi ko. Pero, solid, ang lupit parehas nung laban nila. Ang ganda nung semis, talagang sapaan din. Kaya yun, sa tingin nyo, sino yung mananalo sa buhay final sa ahon? Si Libra ba o si Katana? Meron ba dyan Katana? Meron ba dyan Libra? Tapos, sa tingin nyo din, sino yung mga pwede o mga posibleng kasali sa ahon, mga battles, ano yung mga gusto nyo mapanood na laban, kung may mga hindi ako nag-gets, comment nyo, kung may mga gusto kayong panood din natin, comment nyo, tatry natin mas maging active ulit sa paggawa ng ganito at sa pag-stream ng 2K, yan, ang pinagkakabalaan natin ngayon, tamang 2K. Yun, maraming salamat sa panood. Kita-kits ulit tayo. Ako nga pala si Rafian, ito ang Rapsid. Tama, bro.